Sa isang matinding pagsisiwalat, ibinunyag ni Vice Presidente Inday Sara Duterte ang muli pagkawala ng 1 bilyong piso mula sa kaban ng bayan na direktang iniugnay kay Pangulong Kuting Jr. Sa kanyang talumpati, binatikos ni VP Sara ang administrasyon at inilahad ang mga ebidensyang nagpapakita ng umano'y maanumalyang transaksyon. Ano niya, hindi na pwedeng itago ang ganitong klase ng katiwalian. Panahon na para managot ang mga nasa likod dito. Ayon sa mga eksperto, ang isyong ito ay maaaring magdulot ng mas malalim na krisis sa pamahalaan. Ang pagsisiwalat ni VP Sara ay nagbukas ng mas maraming tanong tungkol sa integridad ng liderato ni Kuting. Nagdulot din ito ng pagkakabaha-bahagi sa mga alyado ng Pangulo habang ang oposisyon ay naghahanda na sa mas masusing imbestigasyon. Ang taong bayan ay nag-aabang ng malinaw na sagot mula sa Malacanang hinggil sa isyong ito. Habang patuloy na umiinit ang usapin, nananatili ang panawagan ng publiko para sa hustisya at pananagutan. Sa kabila ng mga pagtangki mula sa kampo ng Pangulo, tila mas lumalakas ang paniniwala ng sambayanan sa kredibilidad ni VP Sara. Ang tanong ngayon, paano harapin ni Kuting ang lumalaking kontrobersya nito? Sa kasalukuyan ng buong bansa ay nananatiling nakaantabay sa mga susunod na kaganapan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Pag-usapan po natin na malupit itong nangyayari. Nako, mantakin mo 1 bilyon para kay Marcos, para sa kalayaan ni Alice Guo. Nako, hindi po ako nagsabi niyan, ha. Ito, papanoorin natin at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit natangkang mag-alok ng 1 bilyon. 1 bilyon, ha, sa kalayaan ni Mayor Guo. Ito, panoorin natin, ha. Nasa news po yan. Hindi po tayo nag-iimbento. Nasa news po yan. No? O, panoorin natin. O, ito. O, pasok. O. Tinangkaw manong lumapit ni Alice Guo sa unang pamilya o first family, lalo na kay Pangulong Marcos Jr. Naku, sa first family daw, mantakin mo. Ibig sabihin, hindi lang kay Pangulong Marcos. Pero ito daw ay tangkang pag-alok ng 1 bilyon doon sa first family. Panoorin natin ba? Tuloy natin. Kaugnay po ito sa mga kinakaharap niyang anomalya o kontrobersya. Ayon kay dating Senador Panfilo Lacson, isa sa kaibigan niyang Filipino-Chinese trader. Ito, kay Pampilo Lacson pala, kay Ping Lacson po lumapit. Alam naman po natin si Ping Lacson. Siya po yung dating nagsasabing there are sleeper cells o may mga natutulog na mga espiya mula sa China na nandito sa Pilipinas. Alam naman po natin kung sino si Ping Lacson. Dati po siyang PNP chief at marami po siyang alam pagdating sa intelligence. Kaya meron daw isang Chinese friend siya na nagsabi nito. Ito, panoorin natin, ha. Tingnan natin. Ang inalok ni Alice Guo ng 1 bilyong piso para ilakad siya sa pamilya Marcos. Ayun na. Pera nun, laking pera talaga. Grabe yung dumadagdag pa si Kuya. Hindi. Totoo nga naman, 1 bilyon. Sa tingin nyo, nagsisinungaling ito si Ping Lacson? Ano ba ang ebidensya niya? Eto, pasok. At sa harap nito, nanawagan naman si dating Senador Lacson sa gobyerno na mas laliman pa ang gagawing investigasyon laban kay Guo na itinuturing niyang espiya dahil sa mga koneksyon umano nito. Espiya daw. Alam mo, nung una, medyo hindi natin nakikita pa yung ganyan. Pero yun nung habang tumatagal-tagal, mukha atang totoo. Mukha, hindi ako sure Pero sabi na nga po ni Ping Lacson, medyo may possibility na talagang espiya ito. Sabi dito sa balita na to na si Mayor Guo. Dahil mantakin mo lahat ng mga laki sa farm, kung saan-saan. Tapos mantakin mo, VIP. Ngayon ito. VIP ng gobyerno ni Marcos ito ngayon. Sino? Abalos. Si Marbil. Grabe mga selfie-selfiehan nila dyan. Ito yung mga matataas. At the same time, pinag-aagawan siya ngayon. Kung kanino ba siyang custody. Sa Senate, sa immigration, nagsalita na rin si Boying Rimulya. O
sa kapulisan o sa korte, di ba? Alam mo, yan ang usapan ngayon, ha? Kung bakit pinag-aagawan o siya. Pinag-aagawan ba siya para sa reward? Nako, hindi natin alam. Hindi, kasi kung ikaw ay, bakit ka naman pag-aagawan? Abala pa yan sa departamento mo, di ba? Bakit pa ninyo pag-aagaw-agawan yan? May benepisyo. Hindi natin alam kung benepisyo na yun ay monetary o yung benepisyo na yun ay benepisyo maka-epal sa social media, maka-epal sa taong bayan. Pero definitely there is a benefit why si Alice Guo ay pinag-aagawan sa iba't ibang departamento ng ating bayan. Mula sa immigration, nagsalita kahapon yung immigration, gusto nila sa kanila daw dapat. Kasi hindi daw available sa kanila, tsaka sila daw ang talagang may kaso dyan. Yung korte naman, may kaso rin dyan. Hindi rin na available. Alam ko, hindi, available pala yung isa. Pero ang sinasabi, parang ayaw mag-bail dahil pag nag-bail siya, mapupunta siya sa Senate. So, yung Senate naman, si Ontiveros, gustong-gusto din. Piyestang-piyesta rin to si Ontiveros. Gustong-gusto niya rin na makuha itong si Mayor Guo. Hindi natin alam kung ano ba ang benepisyo nito. Ipatutubos kaya ito? Hindi. Isipin niya, is there a possibility, ito question lang, is there a possibility na kung ito ay talagang Chinese spy, yan na sinasabi ni Lacson ngayon, tutubusin siya ng China. Kasi kung siya ay spy ng China, ikaw bilang Chinese government, ayaw mo na mabuking itong si Mayor Guo. Gagawin mo ang lahat ng bagay para makuha mo yung bata mo, di ba? Bata niya yan, Kung yung totoo yung sinasabi ni Lacson, bata ng China ito si Mayor Guo. So, ibig sabihin, gagawin ng lahat ng kakayanan ng China para makuha itong si Mayor, di ba? So, ano ibig sabihin nun? Maaaring may kapalit na pera, di natin alam. May kapalit na pabor, hindi natin sure yan kung ano mangyayaring pabor dyan. O baka naman may kapalit na mas matinding, alam mo na, benepisyo tulad ng libreng island. Alam mo naman, itong China, kinuha na lahat ng island. Hindi natin alam, di ba? O baka naman talagang may matinding benepisyo lang pag public opinion. Kasi alam naman natin, ang tindi ng batikos ngayon dito kay Mayor Guo. So, nag-aagawan sila ng publicity, di ba? Nag-aagawan sila ng kung sino ba ang matikas. Kaya nga mantakin mo, yung ito lang naramdaman ko kasi kahapon, nagsalita si Boying. Na sinasabi niya dapat sa custody nila. Feeling ko lang naman ito. Na-bypass siya doon sa hinuli si Mayor Guo sa ibang bansa. Bakit kanyo? Operation yun ng NBI under DOJ. Operation yun ng immigration under DOJ also. Tapos ang pumapel doon si Abalos at si Marbil. Nawala naman silang papel, di ba? Kasi bakit? May tao naman ang immigration. May authority ng immigration Pwede silang di ba? Sila nga dapat bakit si Abalos at saka si pumapel? Kita nyo ngayon. Tapos grabe yung Ito huwag tayong lokohin ni Abalos. Napakarami naman niyang kaibigang mayaman. Mantakin mo. Kesyo daw nagpahiram yung kaibigan niya ng eroplano para lang sunduin si Mayor Guo. First time bang ginawa ni Abalos to? Hindi. Ginawa niya rin ito kay Pastor Kibuloy. May kaibigan na naman siya. Ang dami niyang kaibigan Grabe. May kaibigan na naman siya na nagbigay ng reward na 10 million na para lang mahuli si Pastor Kibuloy na ngayon pinag-aagawan ngayon kung sinong kakukuha nung reward money na yun. So ibig sabihin, ang dami niyang kaibigan na mayayaman talaga. Abalos sana all Hindi totoo, ang dami niyang kaibigan mayayaman na tila interesado sa politika sa Pilipinas. Di ba? Mantakin mo yun If there is one conclusion na we can conclude on this, habang lahat pinag-iimbestigahan pa, isang bagay lang, sobrang VIP ni Mayor Guo. Ibig sabihin, meron talaga itong
matinding karampatang biyaya, ika nga. Biyaya kung nasayo si Mayor Guo, di ba? Yan ang ganun dito eh. Tuloy natin. Ito na live report ni Mean Corvera. Mean? Alex, nung panahong nagigipit na daw si Alice Go ay tinangka nitong humingi ng tulong sa pamamagitan ng kanyang kaibigan para mailapit siya sa Malacanang. Yan ay para hindi siya madiin sa mga kasong kinakaharap kaugnayan ng operasyon o iligal na operasyon ng mga pogo sa Banban sa Tarlac at sa Porac, Pampanga. Ibinunyag ni dating Senador Ping Lacson na tinangka ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Go na lumapit sa First Family. Ayon kay Lacson, isa sa kaibigan niyang Filipino-Chinese trader ang nilapitan ni Go at nakiusap na ilakad siya sa First Family kabilang na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang common friend anyang nilapitan ni Go at nakiusap sa kanyang kaibigan trader noong panahong naiipit na siya at nagtatago na. Nag-alok anyang dating alkalde ng 1 bilyong piso kapalit ng tulong para makalapit siya sa pamilya Marcos. Eto magandang i-emphasize natin ito kasi alam nyo, kung 1 bilyon yung assuming it is true, kasi si Lacson na nagsabi nito, alam naman natin si Lacson, maraming connection yan. Assuming this is true, at 1 bilyon yung tipong ibibigay daw kay Marcos kung para sa kanyang mga kaso at makalaya at paboran sa kanyang kaso, magkano kaya ang kanyang handang ibigay sa ibang mga opisyales na kinasuhan siya para sa kanyang kalayaan? Hindi, sabihin na natin, baka sabihin nyo naman, siguro naman mas mababa sa presidente, 1 bilyon. O sabihin na natin, 500 million. Kasi 1 bilyon kay presidente. O 500 million. Alam mo, kaya ka nang ipanalo niyan bilang senador. Gago! Sa isang 500 million. Yeah? Ibig sabihin, bawat kaso kaya. Sa Senado kaya, tanungin natin, magkano kaya ang alok? Para siya ay, kasi alam mo, ganito yan style yan style yan ng mga politiko. Tulad ng isa sa mga nangyari sa akin, di ba? Gigipitin ka ng todo-todo. Kasi gigipitin ka, palalabasing masama kang tao, gigipitin ka. Tapos, gusto mo, tigil na natin tong gipitan na to. Ito ang kondisyon. Di ba? Ang tawag diyan ginagawa yan sa mga vlogger na tanso Yung attack, collect, di ba? Defend and collect, yung ACDC na tinatawag. So una muna, dudumihan ka muna ng todo. Pag dumi sa'yo ng todo, tsaka sa'yo sasabi, lalapit sa'yo, gusto mo itigil na namin to. Gusto mo? Kayang-kaya yan. Gusto mo, pasundo pa kita ng private na plane, Hindi, gusto mo, madali lang. Kayang-kaya ito. Amin ng gobyerno ngayon, Ito lang amount. Hindi ko sinasabing ginawa yun, pero posible ba? Kasi kung dito sinasabi ni Lacson, 1 bilyon, 1 billion, matik yun, 1 billion. Utusan mo lang yung mga tauhan mo. Ito, dito, tigil ka. Dito, tigil ka. May kasunduan na kami. May kasunduan na. Titigil na ng China ang pagkuha ng mga island. Hindi ganun yung kasunduan. Di ba? Ano kaya? Diplomatic. Hindi kasi pwedeng sabihin ng presidente yun Meron ng diplomatic na kasunduan within China and Alice Guo, ang Pilipinas. Kami lang nakakaintindi nito. Yung pala, kasunduan yun. Kung totoo yung sinasabi ni Lacson na ganun, ang tanong, magkano kaya ang inalok ni Mayor Guo doon sa mga nanggigipit sa kanyang departamento? Tanong lang natin. Kasi
Hindi imposible, di ba? Kung dito sinasabi ni Lacson na merong 1 bilyon, magkano kaya yung para sa PNP, DILG, immigration, at saka sa Senado? Magkano kaya? Kung may hula kayo, pwede nyo i-comment dyan sa baba. Basta akong sigurado ko, 500 million ang kailangang budget pag tumakbong senador. Di ba? Magkano kaya? Ayan ang, kasi alam mo, baka sabihin naman ng iba, masyado naman madumi ang pag-iisip mo. Hindi. Ginagawa talaga yan. Huh? Ito, hindi naman sinasabing idadrop yung case agad-agad eh. Una-una, tatanggalin mo na yan sa public eye. Diba? Kasi ngayon, mainit yung mga media dyan eh. Hindi natin alam, baka yung media umi-ACDC din. O gusto mong itigil? Madali lang yan. Ha? Pwede, possible din yun. Alam naman natin na mga media ngayon, bayaran eh. So yan ang unang gagawin, patatahimikin yung media. Pagkatapos patahimikin yung media, i-railroad na yung kaso, pahihinain. Tapos tuloy pa rin yung kaso. Pahihinain lang para yung court i-dismiss yung case. Ang dami ng ganyan na-dismiss yung case. Una pinatahimik lang tapos eventually na-dismiss yung case. Siyempre kung yung mag-uusig sa'yo, sasabihin, wag mo masyadong anuhin mo, pabayaan mo, gawin mo mali-mali yung evidence. Siyempre yung korte, no choice. Diba? The court will dismiss it dahil mahina yung kaso. Pwede kayang gawin yan? Naku, posible yung lahat ng mga bagay ngayon. Lalo na sa gobernong to. Lahat posible. Tuloy natin ha. Ang tanong kasi dito, meron bang ebidensya? Si Lacson. Baka naman gusto lang niyang umepal. Hindi kasi, isipin natin ang lahat ng anggulo. Diba? Lawakan natin ang isip natin. Hindi kaya ginagamit lang ni Lacson ito para makatakbo siyang senador? Alam naman natin, it's a celebrity case, ika nga eh. So pwede kaya na ginagamit niya lang ito para siya naman na makakuha ng publicity? Di ba? Hindi rin natin sure. Kaya tingnan natin, may ebidensya ba si Ping Lacson? Pasok. Nung una, hindi anya siya naniniwala pero naglabas ito ng ebidensya. Sabi ng senador, hindi daw naniniwala si Lacson noong una pero naglabas daw ng ebidensya yung kaibigan niya. So ibig sabihin may hawak na ebidensya si Lacson na totoong nag-alok ng 1 bilyon. Ha? Walang sinabi diyan si Lacson na tinanggihan ba? Ano ba? Tingnan natin. Baka mamaya bandang dulo sabihin Tingnan natin ha. Ito rin ang pinagbatayan niya sa panawagan sa gobyerno na liliman pa ang investigasyon laban kay Guo na tinuturing niyang sinanay na foreign spy dahil sa mga koneksyon nito. Talaga palang totoo yung mga nasa Netflix, yung mga spy magaganda, no? Di ba? Kasi para makadeceive. Hindi natin alam ha. Hindi ako mahilig sa ganyang klaseng beauty. Pero kita mo naman. Hindi kasi, alam mo, meron talaga minsan sa video, sa picture, sa TV, hindi ganun kagandahan. Pero pag sa personal, sobrang ganda. May mga ganun eh. Meron naman minsan, sa photo, sa video, maganda. Pagdating sa reality, yari na, nasablay na. May mga ganun, di ba? Merong pambihirang buhay, pambihirang itsura yan, puro filter, di ba? Pero dito, definitely, walang filter. So, may itsura na sa TV pa lang, kita mo naman mukha niya, no? Diba? Maamo. Naakit nga yung iba dyan, nagpa-selfie pa di ba? Mga animal di ba? Talagang, Alice Guo, ikaw pala si Alice. Mga ganyan. Ikaw pala si Alice. Sinundo ka pa namin ng private plane, ha? Ako po si Alice. Ako po ay Galaking Farm. Malay mo, hindi. Iba yung karisma nito ni Alice, Talagang yung official natin. Selfie tayo. Pag ganun, niyayari. Ibig sabihin, mukha lang naman. Mukhang may katotohanan ang binibitawan
ni Lacson na ito spy. Kasi isa sa mga karakter ng spy yan, it should be deceiving. Kaya nga spy, hindi mukhang spy. Kasi alam mo yun, alam naman magkukuha sila ng itsurang parang makikipagpatayan. You understand what I mean, di ba? Ang spy, kaya nga spy yan, ibig sabihin kayang magtago ng identity. Kayang magtago ng kanyang true color. Hindi ko sinasabing si Mayor Guo, totoo yun. Pero yun yung bintang o yun yung sinasabi ni Lacson. So, what I'm saying is, mukhang posible it's because of the appearance of Mayor Guo. Yung kanyang charisma, mukhang malakas talaga. Dahil kahit nga yung official natin, talagang love na love siya. Diba? May talagang heart na heart siya talaga. Sa mga testimonials din ng mga constituents niya, maganda yung kanyang pamamalakad sa Bamban. They really like her. Yes. Kino-compare nga doon sa mga dating naging alkalde doon. Ibang-iba yung palakad niya. Kasi nga, lahat ng yung nasa municipal coffers, pumupunta sa dapat puntahan sa mga needs at saka sa interest ng kanyang mga kababayan. Quote-unquote, kababayan. So, kung gano'n ang kanyang palaka, ang district representative, naging congresswoman, at kung siya talagang spy, hindi ko naman pinipilit na paniwalaan yung aking opinion na pwede siya maging spy. Napakadelikado kasi pagka may Congress, may access ka na sa mga highly classified information, mga documents. Ang 1 bilyong piso anya hindi para sa... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!